Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyong lahat ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa ating manalapagdiriwang. Isinugong tagapagligtas upang mga makasalanan ay magsisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isinilang ka ni Maria at nakipamayan sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Isinusugo mo ngayon ang iyong sambayanan upang patuloy na ipahamahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at lubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa panalangin ng laging birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matititigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Tayo pong lahat. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dating ng dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing lalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May binhing nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At palakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila ay hindi makakita, makinig man sila ay di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit, dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Mga kapatidang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang talinghaga ay maliwanag na ipinaliwanag ng Ebanghelyo, kaya hindi ko na uulitin ang paliwanag. At madalas naman natin marinig isa sa mga kilalang talinghaga ang ipinahayag sa atin ngayon. Sa halip, nais kong bigyan ng tuon yung ugat. Sa katunayan, ito yung nais na
ituro sa atin ang talinghagang ito. Ang ugat na nagmumula sa inihasik na binhi. Kaya, hindi masyado nakatuon ito sa bunga, gaano man karami ito. Nakatuon ito sa tibay ng ugat. Merong kasabihan sa Ingles na, man does not have roots against man who has strong roots. Anong ibig sabihin ito? At tayo rin, meron ganong klaseng paniniwala. Walang pinag-uugatan ang taong ito. Ano yung pinag-uugatan na iyon? Yung kanyang pagkakakapit doon sa lupa. Kaya nga meron tayong karanasan at madalas na binibigyan tayo ng babala kapag ka mayroong bagyo. Ang pag-uho at pagguho ng lupa dahil walang pumipigil na mga ugat. Kaya napakahalaga na bigyan nating diin yung ugat ng binhi. At ipinahayag sa atin kung ano ang binhi. The Word of God taking roots sa ating buhay. Kaya yung lupa dito ay tayo. At sa atin kumakapit yung ugat ng binhi. Meron bang pagkakapitan ng ugat ang binhi na inihasik sa atin? Kaya yun ang bigyan natin ng pansin. Makauugat ba sa atin ang salita ng Diyos? Siguro, tatanungin natin, paano ba nagkakaugat ang binhi? Merong isang libro, maliit lang na libro ito. Kung meron kayong time, tsaka mura lang ito, siguro mga wala pang 100 pesos. Tuesdays with Maury ang title. Sinulat ni Mitch Albom. Dinalaw ni Mitch ang kanyang teacher na si Maury. At tinanong niya sa kanyang teacher, ano ang problema ng mundo ngayon? At ang sagot ni Maury, the teacher, ang mundo ay masyadong naging abala sa napakaraming bagay. At yung mga maraming bagay na iyon, sabi ni Maury, ay mga maliliit na bagay. Maliliit lang. And yet, they occupy entirely, yun ang pinagkakaabalahan buong buo na maghapon natin, yung maliit lang na iyon. At dahil dito, abala tayo sa maliliit na bagay, wala nang katahimikan ang maghapon. Pansinin po ninyo, ang haba-haba ng oras na ibinibigay natin na nakahawak tayo sa cellphone. Totoo po yun. Haba-haba ng oras, nakahawak tayo sa cellphone. At maya-maya, tingin tayo ng tingin sa cellphone, wala naman nagte-text. We are too much occupied by little things. Pero yun yan. Malit na bagay. Mag-aaksaya tayo ng piso, halimbawa, hindi ko alam kung piso pa kayo yung text message. Sasabihin lang natin, hello. Yun lang.
O di kaya, nagsisimba tayo, may magte-text at sasabihin, "Hi," kahit nakataas na yung katawan ni Kristo, yung pa rin ang titingnan natin. Masyado tayong distracted. There is no longer silence in our lives. Wala nang katahimikan. Doon sa katahimikan na yon, doon nag-uugat ang buhay. Kaya, dahil distracted tayo, wala nang katahimikan, wala nang ugat ang pagkatao natin, anumang bagay, madali tayong tangayin kahit ihip na lang na hangin. Madali tayong manerbiyos, matakot, at mawalan ng pundasyon. So let us look ourselves. Kayo, maging ako. Meron ba tayong silence sa maghapon? Silence does not mean mag-isa ka lang. Kahit mag-isa ka, kung hindi mo naman pinapatay ang iyong radyo at yung television, hindi ka mag-isa. O di kaya, wala kang ginawa kundi maglaro sa iyong cellphone, hindi ka mag-isa. Silence. As in, time to be alone. Do we have longer time to be alone? To look at ourselves. Doon nagkakaugat at nagkakaroon ng katuturan at kabuluhan ang ating buhay. Kaya, tingnan natin, nagkakaugat ba ang salita ng Diyos sa ating buhay? Anong uri tayo ng lupa kung saan kakapit ang ugat ng salita ng Diyos? Are we people with roots or no roots? Magnilay tayo. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Ating itugon sa bawat panalangin, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging mabuti kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tigisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging mabuti kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging mabuti kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging mabuti kayo sa amin.
ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging mabuti kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging mabuti kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin na mundong ito. Sa halip ay maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyang ng magbunga ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Ekaristiya. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng uwas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong naging taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Ginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at San Jose na kanyang asawa. Kaisa ng mga apostol na lahat ng mga banal, ang aming patron na si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sabay niyo. At sumaiyo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon, nag-aanyayang makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpa sa walang hanggan. Amen. Awitan natin ang happy birthday ang mga may kaarawan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday To you. Happy birthday sa mga nagdiriwang sa araw na ito.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.